am De Los Santos Girly Rose, so our case title is Tatad versus Secretary of the Development of Energy. I'm Dukisa Jean. This is the facts. So, bago mag-1970s, yung oil industry sa Pilipinas ay halos walang regulation. Pero noong 1971, nagkaroon ng severe oil crisis na nag-udyok sa gobyerno na magtayo ng mga regulatory mechanism. So dahil dito, nabuo yung ahensya tulad ng Oil Industry Commission at ang Philippine National Oil Corporation para matiyak yung sapat na supply ng petroleum at may stabilize ang presyo. So habang tumatagal, mas lumalawak yung intervention ng gobyerno. Pinasok nila yung mga measures gaya ng Oil Price Stabilization Fund at Energy Regulatory Board para magbigay ng oversight at protection sa industriya ng langis. Lalo na dahil ito isang importanteng sektor para sa bansa. Sa legislation and its objectives naman, ang Republic Act 8180 na mas kilala bilang Downstream Oil Deregulation Act of 1996. Ito ay isang pinasang batas para ilisin yung sobrang regulation ng gobyerno sa oil industry, matapos ang ilang dekadang kontrol ng Estado. So, ang layunin ng batas na ito ay magkaroon ng dalawang phase deregulation process. Yung unang phase ay transition phase at ang pangalawang phase naman ay ang full deregulation. So, nandito yung mga importanteng provision, no? Una yung Section 5B. So, naglatag ng differential tariff treatment. Ibig sabihin, may 3% na duty sa imported crude oil at 7% naman sa refined petroleum product. Pero sinabi sa batas na simula January 1, 2004, dapat pantayin yung mga rates na ito. Next naman is Section 6, nag-require ng minimum inventory requirement. So dapat may mga company ng langis na mag-imbak ng 10% ng kanilang annual sales o kaya 40 days ng supply para matiyak na may sapat na stock pa sila ng langis. So next, Section 9B, indefine ang predatory pricing o yung mga sobrang baba ng presyo na pwedeng makasira sa fair competition at magdulot ng market abuse. Next naman is yung Section 15, ipinagutos na dapat ipatupad yung full deregulation bago mag-March 1997. Pero yun ay nakadepende sa mga kondisyon tulad ng pagbaba ng world oil price at kung magiging stable yung palitan ng peso at dollar. Sa parties and procedural history naman, so sa mga petitioner, una si Senator Francisco S. Tatad ay nag-challenge ng Section 5B dahil sa tingin niya, pabor daw yon sa existing oil refineries at nagiging discrimination yon laban sa mga bagong kumpanya na papasok sa market. Kasama ng ilang organization sina Edsel C. Lagman, Joker P. Arroyo, Enrique Garcia, and Wigberto Tanada at may mga grupo ng Flag Human Rights Foundation. Freedom from Decolation at Sanlakas ay nagtulungan para maghamon sa Section 15 at pati na rin sa EO number 392. Ang grounds nila ay tungkol sa excessive delegation at condition na pabor sa pagbuo ng isang de facto cartel sa pagitan ng incumbent oil companies. So, pagdating naman sa respondents, dinepensahan ng mga secretary ng Department of Energy, secretary ng Department of Finance, at mga malaking kumpanya ng langis tulad ng Petron, Shell, at Caltex yung mga challenge provision. Sinabi nila na tama at ayon sa Constitution ang provision na ito. So, sa developments, sa pinagsama-samang petition at landas na at naglabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order laban sa mga oil companies. Ibig sabihin, hindi mo na pwedeng magtaas ng presyo ng langis ang kumpanya habang nire-review ang kaso. Ang consolidated case ay nagdala ng procedural concerns tulad ng justiciability at
locus standi, at yung mga substantive constitutional issues na kailangan pagdesisyonan ng korte. What are the issues? First, whether Republic Act 8180 constituted an unlawful delegation of legislative power to the executive branch. Second, whether the law violated the Equal Protection Clause of the Constitution. Lastly, whether the deregulation of the oil industry was contrary to public interest. Good morning, I'm Dial Cassiopeia, and ngayon dito tayo sa Tatad versus Secretary of Energy. Ang kaso ng Tatad versus Secretary of Energy ay tungkol sa Republic Act 8180 o mas kilala bilang Oil Deregulation Law. Ang pangunahing tanong dito, makatarungan ba ang batas na ito o nilabag ba nito ang konstitusyon? Una, may mga nagsabi na mali ang batas dahil parang binigyan daw ng Kongreso ng sobrang kapangyarihan ang ehekutibong sangay. Pero sabi ng Korte Suprema, hindi totoo iyon. Binigyan ng Kongreso ng malinaw na mga patakaran at gabay ang ehekutibo. Trabaho lang ng ehekutibo na ipatupad ang mga iyon. Hindi sila gumagawa ng bagong batas, kaya walang illegal na pagbigay ng kapangyarihan. Pero nang mas tignan pa ng korte, may nakita silang mas malalim na problema. Hindi patas ang batas. Pabor ito sa malalaking kumpanya ng langis na tinatawag na Big Three. Ito ay ang Shell, Petron at Caltex. Dahil sa paraan ng pagkakasulat ng batas, nagpatuloy ang kontrol ng Big Three sa oil market at nahirapan ng mga maliliit na bagong negosyo na makalaban. Sa halip na buksan ng merkado para magkaroon ng mas maraming pagpipilian at mas mababang presyo para sa mga tao, lalo lang nitong pinatatag ang monopolyo. Dahil dito, sabi ng Korte Suprema, nilabag ng batas ang Equal Protection Clause. Dapat, patas ang trato sa lahat. Pero ang nangyari, pinrotektahan lang ang malalaking kumpanya. At sa huli, sabi rin ng korte na nasaktan ang kapakanan ng publiko. Sa halip na bumaba ang presyo ng langis at maging malaya ang merkado, lalo lang itong lumala. Tumaas pa ang presyo at kaunti lang ang pagpipilian ng mga tao. Kaya sa bandang dulo, idineklara ng Korte Suprema na ang Republic Act 8180 ay labag sa konstitusyon dahil hindi ito patas. Pabor ito sa malalaking kumpanya at nakasama ito sa mga ordinaryong Pilipino. My name is K.N. Iclarinal. In this presentation, I will be discussing a case study that I have been researching. We will proceed to examine the justification and draw conclusion based on the findings. Kinilala ng korte na ang mga issue ay interpretasyon at konstitusyonalidad ng batas at executive order ay sakop ng jurisdiction nito at hindi lamang abstract na usapin. Si Senador Tatad bilang senador ay may direktang interes na matiyak ang konstitusyonal na mga batas. Ang iba pang petitioner mula sa iba't ibang sektor ay nagpakita rin ng direktang interes dahil sa posibleng epekto ng batas sa pampublikong interes. The Section 5, which imposes tariff differential, violate the one subject one title rule and the Equal Protection Clause by favoring existing oil refiners over prospective markets and entrants. Natuklasan ng korte na ang tariff differential ay may kaugnayan sa paksa ng batas na siyang deregulation ng industry ng langis, kaya hindi ito lumabag sa one subject, one title rule. Sinabi ng korte na ang tariff differential ay lumikha ng arbitraryo at hindi makatwirang klasifikasyon na pumapabor sa mga kasulukuyang refiner ng langis laban sa mga bagong negosyante. Ang klasifikasyon nito ay hindi nakabatay sa mga makabuluhang pagkakaiba. Lumikha ito ng hindi konstitusyonal na kalamangan para sa mga kasulukuyang kumpanya ng langis. The Section 15 of Republic Act number 8180 is in its implementation through Executive Order number 392 constitute an institutional delegation of legislative power by providing indeterminate standards and by permitting the executive to consider extraneous factors not contemplated by Congress.
Natuklasan ng korte na ang mga pamantayan sa Section 15 ay malabo at hindi tiyak kaya hindi nagbibigay ng sapat na gabay sa executive para sa ganap na deregulasyon. Dagdag pa ang pagsasaalang-alang ng executive order sa mga salik na wala sa batas. Tulad ng pagkaubos ng OPSF ay nagpapakita ng kawalan ng malinaw na pamantayan mula sa legislature. Ito ay nagresulta sa hindi nararapat na paglilipat ng kapangyarihan mula sa legislature patungo sa executive na lumalabag sa prinsipyo ng paghihiwalay ng kapangyarihan. Do the combined effects of the tariff, inventory, and predatory pricing provisions effectively create barriers that fosters an oligopoly in the downstream oil industry, thereby violating the constitutional prohibition against monopolies, combinations in restraint of trade and unfair competition? Kinilala ng korte na ang pinagsamang epekto ng mga provision lalo na ang tariff differential at mga kinakailangan sa inventaryo ay may potential na lumika ng mga hadlang sa pagpasok at magpalakas ng isang oligopoly. Nagpahayag ang korte ng mga alalahanin tungkol sa potensyal para sa mga epekto laban sa competition at ang pangangailangan para sa mga maingat na pagsubaybay sa merkado. Ang korte ay mas nakatuon sa hindi konstitusyonal na paglilipat ng kapangyarihan ng legislature at ang paglabag sa pantay na proteksyon ng batas. Conclusion. Bahagyang pinaboran ng Korte Suprema ang mga petition at natuklasan ang Section 5 ay lumabag sa Equal Protection Clause. At ang Section 15 ay bumubuo ng hindi konstitusyonal na pagpapasa ng kapangyarihang legislative. Pinagtibay ng korte ang Section 5 laban sa panuntunang one subject, one title at nagpahayag ang pagkabahala tungkol sa posibleng oligopoly ngunit binatay nito ang pangunahing desisyon sa dalawang iba pang paglabag sa konstitusyon.